Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, One Western Visayas na. Tutukan subong nga Lunes, 12 to 23 pesos kada litro posibleng adugang sa pagtimbok pa sa presyo sang gatong sugod buwas Marso 17. Bulkan Canlaon, liwat naman naglupo kagabi. Ashfall na record sa pila ka lugar sa Negros Occidental. Lalaki patay sang mahit and run sang salakyan nga ginamaneho sang anay alkalde sang Kalinog sa New Lucena, Iloilo. Truck nga ginakargahan sa sound system nasunog sa Zaraga, Iloilo. Lalaki nga nagakatulog sa truck, patay. Mag-asawa kag 15 anyos nila nga anak na lumos samtang nagatabok sa suba sa Kalinog, Iloilo. Kag Western Visayas Regional Athletic Association meet sa Pasay City, mag-aumpisa na buwas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapanguna nga balita, tubtob ukon 12 tubtob 23 pesos nga saka sa presyo sang kada litro sang diesel, ipatuman naman subong nga simana. Saka sa pletes ng provincial buses kag PUJs, ginaprobahan na sang LTFRB. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas sa live sa Tagbak Terminal sa Haro, Iloilo City. Kim? Jerta Pisar, Biyernes pa sang naprobahan ng sakaplete sa provincial buses sa pungsod. Wala ini sa gihapon na patuman sa Western Visayas bangod ginahulat pa ang guidelines halin sa Central Office. Posible nga maglabot sa 100 pesos ang kada litro sang diesel subong nga semana. Sunod sa Department of Energy, 20 pesos and 40 centavos, tubto 23 pesos and 90 centavos ang igasaka sa kada litro sini. 12 pesos and 90 centavos, tubtob 16 pesos and 60 centavos naman ang igasaka sa presyo ng gasolina. Amat-amat sa gihapon ang pagpatuman sini. Sa Iloilo City, yara sa masobra 80 pesos ang presyo ng diesel, masobra 70 pesos naman ang presyo ng gasolina. Gani dako nga bulig sa mga driver kag operator ang pagpahanugot sa LTFRB sa sakaplete. Sa regular provincial buses, piso ang saka sa base fare kag 30 sentimos sa kada kilometro. 35 sentimos kada kilometro naman ang saka sa air-conditioned buses. Wala pa ini mapatuman sa Western Visayas bangod ginahulat pa ang guidelines. Isa sa ginapamangkot naton or ginapa-clarify naton sa aton central office, in the usual course of business, magkuha ka sang fare matrix, may bayad ina. But tungod sang prevailing situation, we are trying to determine kung ina bala isuspend nila. Sa tiyon niya mapatuman, dako ini nga pala sa anon sa pila ka estudyante, ilabi na sa nagapauli sa malayo nga lugar. Siyempre sir, bugat kayo especially salig pa man kami sa mga ginikanan. Gatipid man kami. Kapin pa for example sa mga students, bala nga wala pa work, nagabalik-balik o nagapangita. Ang fare increase sa PUJ ay gaanon buwas ang ehensya. Hindi lang piso o kung 2 pesos ang ginaloman sa mga driver. Aplikado mga 5 pesos. Oo, sa minimum. Kita mo man ang gatong kung ano kataas. Ang sakaplete sa taxi kag UV Express ang hindi pa malakip buwas. Gani nagapanawagan ng pila ka taxi driver nga padasigon man ang pagpasaka sang ila flag down rate. Magtaas-taas man sir eh. Kailangan buwin sa kita mo sir? Sa una sir, kumikita ako ng 700 a day. So sa ngayon sir, mga 300 lang siguro, 400. Ginapanawagan naman sang Iloilo City LGU sa kwalipikado nga driver kag operator nga magpasa sa requirements para maka-avail sang 1,500 pesos nga fuel subsidy. Ang requirements nila pwede gid makasubmit sa operation section sa Traffic and Transportation Management Office dira sa may Fort San Pedro. Jert, suno sa LTFRB 6, mangin bayulasyon sa jeepney kag bus drivers kung magpatuman sila sang sakaplete nga wala pa sang fare matrix. Samtang ginalantaw man sang ahensya nga madasigman ang manasig nga maprobahan ang petisyon sa sakaplete sa mga taxi kag UV Express. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, Kim Salinas.
Mga kapuso, bulkan kanlaon liwat nga naglupok kagabi. Pila ka lugar sa Negros Occidental apektado sang ash fall. Si Aileen Pedreso nakatutok live sa La Casillana, Negros Occidental. Lynn? Jert, liwat na naman nga napuno sang abo ang pila ka lugar sa Negros Occidental matapos ang paglupok sang bulkan kanlaon kagabi. Makita sa thermal camera sa Fivox ang masobra 30 segundo nga moderately explosive eruption sa bulkan kanlaon alas 6:07 kagabi. Nagwa sa ilabalain pila ka residente sa barangay Biak na Bato sa La Casillana, Negros Occidental matapos naglupok ang bulkan. Dari gini pa kadto. Do tabunan gini yaw. Gapurong la. Kasubong sa mga uli nga paglupok, pagnubo sang sulfur dioxide na nagresulta sa pagbara sang alagyan sa volcanic gases ang rason sa eruption sunod sa Fivox. Ang aming mga frequent na eruptions nagpakita lang kung na very active, na highly active katubong aton nga bulkan. Kung ini siya nga mga eruption na magpadayon kag ang mga kaupod niya parameters, kung ini sila magpakita sang significant change, posible kita nga magpasakas ang aton nga alert level. Pila ka oras matapos ang paglupok, ginsundan ini sang ashfall sa pila ka makasada kag pamalay. Sa barangay Mansalanao, naghingagaw nga magpanirado sa mga puwerta kag bintana ang mga residente bangod sa tuman kadamol nga abo. Iniman ang sitwasyon sa barangay Kabagnaan. Padamol. Ang pila ka residente sa barangay Robles nakasuksok sang face mask. Nay niya gawa nga lupok sang nagligat, damol patong abo ini daw jutay lang gawa. Mataw ka na daw mlag ubag kina kunan sang abo. Grabe, di siya ma'am yan, hindi na normal. Ay, may ara, ma'am eh. Hindi mo malikawan na kahit ara kami gani, gatulog kami, nagamas kami. Natural lang yung may coolback. Sunod sa PDRRMO, magluwas sa La Casillana. Apektado man sa ashfall ang Binalbagan, Moises Padilla, Hinigaran, Isabela, Pontevedra, Ilog, kag mga syudad sa San Carlos, Himamaylan kag Kabangkalan. In case there ang ashfall na na-experience sa ilang mga community, mag-wear din sila sa ilang face mask because it would also help ma-affect sa ilang health. Kanselado ang face-to-face classes subong adlaw March 16 sa La Casillana, Moises Padilla, Binalbagan, Isabela kag Himamaylan City bangod sa paglupok sang bulkan. Jert, samtang hindi pa mapaktan kung saan uliwat posible maglupok ang bulkan kanlaon, padayon nga ginapaalerto ang mga residente kag ginapahanumdom nga magsuksok sang face mask bilang proteksyon sa baho sang asupre. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, Aileen Pedreso, kag halong gid kamodera. Lalaki nga ginapahayag nagakatulog sa wing van truck patay matapos masunog ang salakyan sa Zaraga, Iloilo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makahalanusbo. Ini ang paglaragway sa nadangtan sang 19 anyos nga lalaki nga si John Zendrillo, isa ka krusang sound system kag residente sang Mina, Iloilo. Graduating student ini sa senior high school. Ang biktima ang nagakatulog sa truck sang ginlamon sang kalayo. Ang salakyan sa barangay Inagdangan Sentro, Zaraga, Iloilo kahapon pasado alas 5 sang kagahon. Nakaluwas ang duwa pa ka crew nga nagakatulog man sa likod sang truck bangod ginpukaw sang driver. Apang ang biktima wala matalupang dan nga dito gali sa front seat nagakatulog. Nasa puwan na lang ini sang napalong na ang kalayo. Kay dako ang kalayo, pag ibuwal ang kalayo, nagatras ko. Oo, nagatras ko. Huwag mo ko nag-expect na may tao. Dira sa sulod, kay may lock mo, kay dira sa akong yabi mo. Antes ang sunog, ginsugo pa sang truck driver ang biktima nga magbakal sang sigarilyo. Isa ini sa tato ka ang gulong nga ginasundan sang Bureau of Fire Protection Zaraga nga ginhalinan sang kalayo. Electrical, ikaduwa ang possibility nga may sigarilyo or something. Tapos ikatatlo, basi kung may foul play man nga ginhungod. Ang origin of fire dira mismo sa iya, sa front seat mismo sang truck. Ginpaidalom na sa autopsy ang bangkay sa biktima. Apang wala pa sa nabaton nga resulta ang Zaraga Police. Bisan nasunog gabi sa autopsy if ever may mga pilas. Yes sir, ma-determine na kung may mga injuries na siya prior sang natabo. 800,000 pesos ang danyos nga ginbilin sang sunog sunod sa BFP. Ginabanta 3 milyones pesos ang balor sa mga gamit sa sound system nga maswerte. Wala pa makarga sa truck sang nagluntad ang sunog. Upod kay Romel Porquia,
Kim Salinas, One Western Visayas. Sa iban pa nga balita, padayon nga ginaobserbaran sa ospital ang bagong bunag nga lapsa nga lalaki nga nakitaan sa mga residente sa idalom sang balay sa barangay Kabug, Bacolod City. Sabado sang gabi nakita ang lapsag nga wala sang panapton, nakaangot pa ang pusod kag may mga higko kag subay ang lawas sa idalom sang dapog sang balay. Gilayon nga ginputos ang bata kag gindala sa ospital. Nagapati ang mga residente nga posible dito man nagbata ang iloy sang lapsag bangon sa mga dugo nga nakita sa lugar. Padayon nga ginaimbestigaran sa Bacolod City Police WCPD kung sino ang posible nagbilin sa lapsag. Pakabati na mo nagibi siya tapos naog ko kay nagibi nga bata kinanta ko sa dalom. Mangita na mo nakita ko yung bata ni nagibi no. May nakita kami nagkalas pag ang kalas sa draw kasi iyak pinitali sa bata ya guro ti. Wala mo kami ka ano ya kasi sabi na mo na nula na blaw. Bangod sa naanod nga tsinelas, mag-asawa kag 15 anyos nila nga bata na lumos patay samtang nagatabok sa suba sa Calino, Iloilo. Bangkay sang mag-asawa sa Pasay City na nasapuan. Si John Sala nakatutok. Makita sa sininga video ang lawas sa isa ka lalaki nga na-recover sa suba sa bahin sa barangay Pangi, Pasay City, Iloilo, Sabado sang aga. Makaliga na masobray sa kaoras, may isa pa kabangkay sang babae nga nasapuan sa barangay Agdahon. Silang mag-asawa nga Julio kag Clarita nga nalumos sa Kanabahan, Kalinog. Sa mga alas 9:30, nasapuan niyang isa ka biktima. Bali sa barangay Pangi. Tapos ang iyaman nga kawan niya siguro si Alias Tarita. Bali dito man sa puwan sa Pangi pero pag nga rescue na siya sang pumuluyot dito, bali na alot pa ni si Tarita pati dili sa barangay at dahon nga part ng suba. Magluwas sa mag-asawa, nasapuan man sa suba sa bahin sang Kalinog ang ila 15 anyos nga bata nga si alias Nonoy. Lunsay residente sang barangay Kamalongo, Kalinog ang mga biktima. Masami ang mga ini nga nagatabok sa suba agud magpangtapas sang tubo. Sang among ation, nagatabok ang 3 sa suba sa bahin sang barangay Kanabahan sa Kalinog. Sang hinari lang ginanod sang daludo sang tubig ang tsinelas ni alias Nonoy. Ang bata nga i-recover ang sinilas, nakalapak siya sa pinado nga porsyon. Nag-strike. Nag-strike siya tapos way ang nanay. Try man magmuli. Unfortunately, siya kagang tatay man. Nag-attempt why di sila maka-recover. Posible nga mabaskog ang daludo sang tubig sa bahin sang Kalinog. Rason nga ginanod ang mag-asawa sa bahin sang Halao River sakop sang syudad sang Pasig. Lunsay di makahibalo maglangoy ang magpamilya suno sa kapulisan. Ini ang kinalataw rason kung nga sila ang ginanod kag nalumos. John Sala, One Western Visayas. Seguridad sa mga delegado ginatutukan na sa magasugod nga Western Visayas Athletic Association Meet 2026 sa Pasay City. Medical teams naka-standby na. Si Julius Vilacol nakatutok. Alas 4 buwas sa hapon, formal nga pagabuksan ang Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2026 sa Pasay City. Kaangot sini, ginpatigayon kahapon ang send-off ceremony para sa 500 ka security forces nga magabantay sa hinampang. Ini ang ginabugusan sa mga PNP personnel, militar, kag emergency responders. Tanan nga mga billeting schools nato na may mga nakadeploy nga mga barangay tanods and police officers. Yara sa ginabulubanta 7,000 ang delegado sa hinampang. Malapit 4,000 naman dire ang mga atleta nga magapasakop sa 42 ka sporting events. Bangod sa mainit nga tiyempo, prioridad man sang DepEd kag sang Pasay City LGU ang ikaayong lawas sa mga atleta. Isa sa mga igapatuman ang mga adjustment sa oras ang hinampang para makalikaw sa tuman nga init. Mayara kita sang go to hospital nga kung sa in case no may yara sang maglayad sang pamatsaga na ganit sang hospital care, mayara kita sang fast lane. Samtang may pila na ka-sporting event nga ginpatigayon sumugod kahapon sa Rojas City, Capiz. Base sa inisyal nga resulta, nagapanguna ang Iloilo Province. Sa karon wala man sa namonitor nga mga problema sa billeting areas, bangod 3 ka semana antes ang hinampang. Nasekyar na sa mga representante sang Tagsaka Schools Division Office ang mga ini.
Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Bantayan. Lalaki patay sa hit and run sa salakyan nga ginamaneho sa Anay Alcalde sang Kalinog sa New Lucena, Iloilo sa pagbalik sang 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Anay Alcalde sang Kalinog, Iloilo arestado matapos ginbungguan patay ang 20 anyos nga lalaki sa New Lucena. Anay Alcalde nga nagpalagyo nakabunggo pa sa isa ka nakamotorsiklo sa haro antes na dakpan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Sakit-sakit man ang balon, sir. Dad hindi dalang libayon kong napatay. Dad tanada lang. Total malam dumaran. Ang libayon ko, sir. May andam ko kunaran. Daw hindi gid mapatawad sang 22 anyos nga si Danay Camari Idaw, ang driver sang salakyan nga nagbunggo patay sa Manghod City sa Barangay Pasil, Lucena, Iloilo pasado las 9 kagabi. Ang biktima, ang ginkilala kay Vin Rudolph Idaw, 20 anyos, manag first year college. Ang nagamaneho sang salakyan, Anay Alcalde sang Kalinog nga si Salvador de Villagracia. Sa investigasyon sang kapulisan, pakadto sa Iloilo City ang sospek samtang pauli naman sa Ilabalay sa Barangay Damires ang biktima sang natabo ang aksidente. Diri nga bahin sang Banga Pasil sa Lucena, Iloilo natabo ang insidente. Ang lawas ng biktima ang nabilin diri sa area apa ang motorsiklo sini ang ginyudyod pakano sang salakyan sang sospek tubtob sa Barangay Calaboa, Leganes. Dead on arrival sa ospital ang biktima matapos makaangkon sa mga pila sa nagkalain-lain nga parte sang yalawas. Imbisahan ko pa nga nabisang duros tugo. Ay, wala ko labot kung patay ito na. Basta maahakos ko lagi ito natin. Nalagyo ang sospek padulong sa Iloilo City, kag nakabunggo pa sa lalaki nga nakamotorsiklo sa Barangay Takasharo. Sang ulihi, tigayon ini nadakpan sa Barangay Ungkaharo. Nakustodiyan ini sa Lucena Municipal Police Station. Sa investigation, no, kag sa desisyon sang motorsiklo, no, ara na ang paghinakop sang investigasyon sa aton na Traffic Enforcement Unit sang ICPO. Kahadlok ang nagdulot sa sospek sang magpalagyo suno sa kapulisan. Nagapanimaho man sa makalubog ilimno ng sospek sang ginaresto. Hindi kita makadetermine kung hubog or nakainom tungod nag-refuse siya to be examined by the medical. Based sa statements ang mga nakadakop siya is nagapanimaho sa ilim. Desidido nga magpasaka sa reklamo ang pamilya sa biktima batok sa sospek nga magapangatubang sang kaso nga reckless imprudence resulting in homicide. Nagpaiway na maghatag sa pahayag ang Anay Alcalde sang ginpakigangutan sang news team pagi sa pulis. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. 54 anyos nga lalaki patay sang gintiro sang riding in tandem suspects sa Barangay 22, Bacolod City. Si Aileen Pedreso nakatutok. Nagapungko sang guwasan siyang gingaini sa Rizal Hilado Street, Barangay 22, Bacolod City, ang 54 anyos nga si Ruben Altamera sang gintiro sa mga sospek pasado la sa isang Biyernes, March 13. Nakaagom sang patal nga pilas sa ulo, dughan kag pila ka parte sang lawas ang biktima, rason nga ginbawian sang kabuhi. Siguro kay halin sa obra kay nominom lang sa tindahan. Ang mga suspect naman ma'am na-identify naman naton. Nagasakay ni sila sa motor. Ang ganman yung ang gangkas. Nagwa sa investigasyon sang kapulisan nga kasilingan lang sang biktima sa Barangay 23 ang mag-utod nga suspect nga sanday alias June nagmanehong sang motor kag alias Jeremy ginatudlo gunman. Sabado sang kaagahon, nadakpan si alias Jeremy sa Barangay 20, samtang si alias June nadakpan sa separado nga lugar sa syudad. Daan ni hiligot anon ang ginasunod nga motibo sang insidente. Tapos ginplanuhan nila nga patyan na si victim. Kaya tungkol niya may daan na sila nga heated argument, grudges nila sa isa't isa. Actually, ring mga suspect ginpablatter na ni isang victim sa station 4. May ara sila blatter nga in-treat nila ning victim. Na-recover sa suspect ang isa ka 9mm nga machine pistol. Pasakan sa reklamo nga murder, illegal possession of firearms, kag grave assault ang mga suspect. Wala na naghatag sa payab ang mga suspects na gitingwaan sa news team nga makuhaan sang bahin. Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.
Mga kapuso empleyado sa Ngoton LGU na dakpan sa drug buy-bust operation. Masobra 2 million pesos nga balor sang suspected shabu na recover. Si John Sala nakatuto. Nangin madanlugman na pagtigayon niya nadakpan ang 46 anyos si alias Kubi sa drug buy-bust operation sa Barangay Buray. Nakuha sa subject ang 320 grams sa suspected shabu nga nagabalor sa masobra 2.2 million pesos. Sa impormasyon sa Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit, regular employee sang Menro Oton LGU ang arestado. Mismo empleyado sang LGU ang naghatag sa impormasyon sa kapulisan tuhoy sa illegal nga buluhaton ni alias Kubi. Gin-attempt na natin ulit siya several times. Actually, kapat this time ang natigayon ang transaksyon natin dito sa may Barangay Buray. Sa isa man kadurugista sa Oton, ginaaligar na nagakuha sa supply ang sospek nga halin sa Metro Manila ang source. Masami parokyano sini taga Oton mismo kag kaiping ang mga banwa. Gintiwan sa news team ang makuhaan sang pahayag si Oton Mayor Sofronio Fusin apang wala pa ini nagasabat. Local government dito Boton, special man si Mayor, wala nag-atol na silinga sa isang legal nga buluhaton. And he gave instruction to us before na i-intensify ang kampanya along with the Oton PS ipapasok ang illegal na droga, especially dito sa mismo sa banwa sa Oton. Preso na ang sospek sa Oton Municipal Police Station nga nagpaiway man nga maghatag sang pahayag. Magapangatubang sa reklamo nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si alias Scooby. John Sala, One Western Visayas. Mga kapuso, yari na mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Maayo bala o kon malain nga balita ang masugata kay Hara Armea sa pagatubangay ni Tera Cagmitena, mangibabaw bala ang ilapag abyanay. Bantayan ina alas 8:05 karon sa gabi sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Samtang ano pa bala ang mga pagtilaw nga agyanan day Joey, Andrew, Ginho kag Peter. Ang ilang masadya nga moments may kabaylo bala nga katalagman. Bantayan ina sa Never Say Die 8:55 PM sa GMA Prime. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Grupo sa mga taxi drivers sa Bacolod City nagpadala sang sulat sa LGU agud magpangayo sang ayuda bangod sa mataas nga presyo sang gatong. Si Adrian Prietos nakatutok. Masarangan pa kuno sang pila ka taxi drivers nga magbiyahe apisar nagtaas ang presyo sang gatong. Apang hindi na sigurado ang pila sa ila kung makaginansya pa bangod sa ginapaabot ket pagsaka naman sang gatong. Gani nagpadala na sila sang sulat sa LGU nga nagahinyo sang fuel subsidy. Kapuraot kay kayo kay daw halusod nga way naging kami income nga mga taxi driver biskan sa kakilo nga bugas hindi na kami kabakal. Nagalaom ang mga ini nga sa ila igadiretso ang subsidy kun matigayon kag indi sa mga operator. Suno sa LTFRB NIR, importante nga may ihatag nga bulig ang LGU magluwas sa bulig halin sa national government. Agod, papamagaan ang epekto sa oil price hike sa mga driver. To gather as many stakeholders that has the capacity to help our constituents. No? Kaya kung ma-withhold a little bit ang pagpasaka sang treaty sang aton mga driver kag operator, then definitely ma-withhold naman ang pagpasaka sang prices ng aton goods. Sa monitoring sa LGU, may pila na ka mga gasolinahan nga nag-untat sa pag-operate bago na ubusan sang supply sang gatong. Isa na diri ang gasolinahan sa Barangay Mansilingan. Ano nga bang stock lulibil kami anay sa buong sir? Oo. Bali ligat nang open kami pero nang subong temporary close lang kami anay. Ang pinakamotorista, ginasigurado nga naka-full tank, nagadiskarte man sila para makakinot. Pasunod namon ng delivery namon, pinamaning na namon kay para alin sa hub, pakadto sa pinakapunta namon na pasunod namon na. Jutay nga buhin 1 bar. Balik full tank da yun para magkini. Kung mag-full tank ang isa ka sa lakyan, kini siya mo. Sa Barangay Alihis, nagbuhin sa piso sa kada litro sang gatong ang ining gasolinahan para kuno makabuli sa mga motorista. Manager kay kabalo man si sir nga tungod sa pigado nga panahon, pigado nga mga ano pa sir. Tungod ka budlay sing pangita sing kwarta. Adrian Prietos,
1 Western Visayas. Sa iban pang balita, nagpadulong sa Bacolod City si MTRCB Chairperson Lala Soto sang nagligad nga simana. Inikabahin sang ila information drive angot sa kampanya sa responsable nga paglantaw sa telebisyon. Sa iya mensahe, ginhatagan pagtamod ni Soto ang katungdanan sa mga ginikanan sa pagbantay kapagiya sa kabataan kung ano ang mga hindi kag nagakadapat nga content nga lantawon sa telebisyon. Importante man suno sa iya nga nakahibalo ang publiko sang film kag TV classifications. It's really important for our frontliners to be very much involved because the MTRCB believes that responsableng panonood is not cannot be just assigned to a particular sector, not only to the MTRCB, the government, not only to the parents alone. It is a whole of nation approach. Ginpaidalom sa random drug test ang barangay official sa 18 ka barangay sa Pavia, Iloilo sang damlaglang. Ini ang kabahin sa programa sa Safe Workplaces, Stronger Communities nga nagatuyo nga malimpyuhan sa illegal nga droga ang mga government offices kag mga LGU. Madumduman nga nadakpan sa drug buy bust operation kag nakuhaan sa illegal nga droga kag laya nga dahon sa marijuana ang punong barangay sang Kanawili, Haniway. Nadakpan man ang punong barangay sang Bundulan, San Dionisio, Iloilo kag nakuhaan sa dako nga bulto sang shabu. Gani mas ginapasangkad pa sa PDEA 6 ang ila kampanya. Isa sa mga nagpaidalom sa drug test sa mga opisyales ng barangay Balabag, Pavia. Nagapanguna ang barangay sa banwa sa numero sang drug buy bust operations. Sa datos ng barangay, yara sa 91 ang mga drug personalities nga nalista sa badak list kag padayon nga gina-verify. Mga kapuso, solito na malamig nga amihan bangod sa posible maghinay na sa masunod nga semana sunod sa pag-asa. Dako nga bahin sang pungsod ang maapektuhan sang amihan gani posible man sa gihapon mabatyagan ang malamig nga tiyempo ilabi na sa gabi ukon kaagahon. Bangod sini wala man ginadula ang tsansa sang gulpyada kag madali lang nga ulan. Base sa datos sang Metro Weather, manubo ang tsansa sang ulan sa Visayas pero padayon nga mangin alerto. Mga kapuso, ginkalingawan online ang video nga ginpost ni Nico Federizo nga samtang nagkakaraoke, feel naman sa iyang upod nga mag-voice over ala Papa Dudut sa Barangay Love Stories. Madugay na kuno sila nga nagapati sa Barangay LS kag masami gina-impersonate kung paano maghambal si Papa Dudut. Nagkanta si Nico para nga may background music ang voiceover nga patok naman sa netizens. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.